inyo nga madumduman sa mga milagro nga ginhimo ni Jesus Christ na mapakita niya ang gahom at ang presensya sa Diyos. Any miracle nga inyo madumduman. Anybody, milagro ha, magsilingan kita ng milagro, imposible na iya nga mahimo sa tao. Okay. Niya, ano nga milagro ang imo magmanahibalaan sa New Testament times? Miracle. The feeding of 5,000. Okay. Pila ka nito ka isda? 2. Pila ka tinapay? 5. Ano nagtabo sa milagro nga ito? Ginano ni Jesus Christ ang tinapay? Ginpiyak-piyak, and then, ginpakaon sa 5,000 na tao. Wala abot ang kabataan na babae, pero after na nakakaon ng tanan, pila ka basket ang sobra. Pila ka basket ang nagsobra pa? Pila? 12 baskets. Sino, aning katawa, makahimo sila? Ha? Wala. Give, no? Wagit sa tao, makahimo sila. Sa panahon naman sa mga Israelites, sa panahon ng Paraon, ano ang mga milagro na ginhimo sa Diyos na mapakita ang iyagahong kami kay Moses? Kaya lagda ko man doon na it's something na may specific dito ang mahigalian. Ano nga milagro ang ginpakita sa Diyos sa panahon ng Paraon kinabi kay Moses? Agod na ang presensya sa Diyos na pakita. Ha? Yes, Piodo? Ano, Moses? Ang burning bus. Okay. Ay, ulit ka sa boyfriend tayo. Ang Diyos na pakita sa inyong presensya kinaagi sa pagkalayo, sa kabash, bosh, na tanong, nga pero wala na kasulog. It's a miracle also. No? So, damo ipakita, no? Si Moses, ang ginayo ni Moses na pagbaon ng mga Israelites sa Egypt. Ano ang milagro nga ginhimo ni Moses? Nga ang baston, ginano to gani? Okay? Ang baston, nahimo nga, manog. Si Paraon niya, alam sa magician. Ang iyaman nga baston sa magician niya, nahimo mga manog. Pero, ang matahong, nakita ang presensya sa Diyos tungkol kay ang manog na iya sa magician ni Paraon na ano yan, kaon sa manog ni Moses. Okay, so gahong sa Diyos ang nakakita dito. And so, ang Diyos na pakita pagit, no? Sa iya mga signs, sa iya mga visible signs, to remind people of the covenant He made for them. Ang Diyos pagkitabi mo, pagkit sa mga signs na abod nga ang iya nga covenant, ang iya nga pagpakigsaan sa tao, sa iya nga katauhan, hindi madula. Okay. Ano ang mga visible signs na makita natin na ang Diyos na makita sa iya presensya, sa iya nga pagpakigsaan sa tao? Anong tungkol mo sa panahon ni Noah? What happened sa panahon ni Noah? Nag-anaw. And then, after sa anaw, nagpakigsaad ang Diyos. Naghimo sa covenant. Sa iya katauhan. Ano ang iya ang hinimo ang covenant? Kasi, nga po sa panahon makita natin sa langit ang rainbow. But Simon, ano na siya? May ano, paluwag na matabo katulad sa panahon ni Noah.
sang anaw. So, ang Diyos, nagpakita sa iya, presensya, kag sa iya nga katutong sa iya mga saad, pinaagi sa mga signs and wonders. And ano pa din ang iyang ipakita na signs? The rite of circumcision. Nga sa mga Hudyo, sa mga Israelites, ang circumcision, no? Ang muna siya ang sign na sila iya tao sa Diyos. Okay. Ano pa din? The blood of the Passover. Ito lang ang angel of death na nag-agi sa Egypt na ang kumot sa may mga dugo ng krus at ilang haklantal sa ilang balay, hindi mapatay ang iba kamagulangan na bata na lalaki. So, those are the signs. Okay. Now, ini siya, mga butang na ginapakita sa Diyos agud na makita naton ang iyang presensya. Because ang Diyos hindi naton makita. Okay. Gani, sa New Testament time, ang ginapairal sa aton na mga tumuluo is pinaagi sa pagtuo. Okay. Ang pagtuo, mga basa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Meron ko, kamula, kaliwag din basa, ano ang kahulugan sa Hebrew, sa faith, sa pagtuo niya? Meron na, may nakabasa? Hebrews chapter 11, basa. Dala nga, ang pagtuo sa mabuta nga hindi aton ginalauman, nga hindi naton nakita. Okay. So, ano ang aton na ginalauman sa aton ginapalakang sigura? Ang alit kita di. Maanga nagtuo kita. Ano ginalauman naton? Ha? Ano ginalauman ka? Wala ka na makita ka. Mga buta nga aton ginalauman, hindi ka nakita. Pero, ano to day? Pero, aton ginauman, ginatuhan ka, wala ka nakita. Okay. Ano na siya, for example? Sino na sa inyo ang nakakadto sa langit? Nakakadto ka mo sa langit? Sino ang nakakadto na sa langit? May anak na tao na nakakadto sa langit? Pag nagsulti ka ng balik na, huwag mo ng langit. Inot, kulangan ng agi, patay mo, pero ato na siya kanigala siya sa langit. Pero, why siya balik? Why na siya nagbalik at nagsulit ay ato pa rin sa langit, ang mga langit. Kita ako na, we believe, nagatuo kita sa kay Jesus Christ, pinaagi sa grasya sa Diyos, no? Na nagatuo kita na kung magulat kita sa siningang kalibutan, mapalangit kita. Wala pa kita makakadto dito, but we are hoping na kita makakadto dito because we believe. Nagtuo kita. So, ang aton nga kaluwasan, pinaagi sa sa pagtuo sa grasya sa Diyos. May mga patunan subok, nakabasog na nagpalaplag man sa atong palibot, na ang kaluwasan is
pinaagi sa pagtumay sa kasubuan sa Diyos. Say, sa kasubuan sa Diyos ha, natuman din kita, agod na kita, maluwas na makatalangin. Okay. Siling sa Biblia, we are justified by faith, by grace through faith. No? Hindi pagkamataan kita. Pinaagi sa grasya. Simbolo ng grasya. Si Cristo Jesus, diba? Grasya. The grace of God. Kagani siya, amo ni siya ang aton na dituhan na pinaagi sa iya, aton maangkon, ining paglaom nga aton ginalauman, nga nakot kita madula, kita magpatay sa sige nga kalibutan, ang aton nga pagkatawo, magkakabuhi ihapon. Diin kita makabuhi sa langit, magkabuhi kita yapon dito sa langit. So, it is by faith, it is by grace, and the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. So sa sining na bagay, clear na ito ng aton na pagtuo. No? Langungon kagit ang aton tinindugan. Nga kita nakaangkon sa kaluwasan, pinaagi sa grasya. Pag ina ang grasya, amo ina siya ang nagbutang sa pagtuo sa aton nga nagpusoon sa ano ng una. Kag ina siya amo na ang igakabuhi naton. Wala kita giluwas, gin-justify, pinaagi sa pagtuman sa kasubuan. Kay ang kasubuan, mabuglay na matuman sa tao. That is why ang Diyos ginpadalaan kita sa iyabong anak sa pagtuman sa kasubuan. Because we cannot fulfill the law. The law was fulfilled already by Jesus Christ. Ang palansa na siya sa cross. And kita, ang atong nagbitis, pagtuo, pinang-agi sa grasya sa Diyos. Kag inalagrasya, inakapagtuo, amo na siya ang nagabunga sa mga buhat na Diyos mo. No? So, wala kita yan ng tuman para nga maluwas. Wala tayo naghimo sa maayo para maluwas. Naghimo kita sa maayo because we are already saved. Diba? Kung maluwas ka, ari na si Christ sa kabuhay mo. Kaya mo, wala ka sa hindi na, no? Kaya you are controlled by the power of the Holy Spirit. So, si Abraham considered us the father of us all. Ang may nakundalan si Abraham sa paglahi ni Abraham. Kaya makita na ito nga si Abraham. Grabe ang iya na pagtuo. Kita mo, sa age ng 100, sila ni Sarah, continue to believe na ang promise ay mo sila kaamay sa kanal na kapagsulan. Why sila nagulipat sa ilang pagtuo at paglaong na natabuhin. They were given a son Isaac. Kamulang ginaginan sa mga lahi ni Abraham. So kita, i-clear na natin na una nga ang aton nga pagtuo sa Diyos na hindi makita. Amo na ang aton nga ginakabuhi nga ginalauman. Kaya may ara kita yakin na lauman ni ang 44 sa isa ka lugar. Maging aman sa aton kag amo ang heaven, ang langit. Nga matapos kita dali mapatay sa kalibutan, hindi kita wala sa paliyo sa iba wala paglaong. Kaya we are working our own salvation day by day.
God love, or of God yung ating ng kaluwasan, because of that hope that we are hoping for. Gani na sa sunod na pagtulunan natin, aton tunan ang ato ni padayon ang atong pagtuon. Kaya agod nga maplastar sa aton tinulugan. Kaya ang kaluwasan, hindi mo nasambit sa grupo, hindi nasambit sa aton na iglesia, kundi it is a personal development and personal relasyon. Kan isang imo na pagtuo at paglaong nga wala mong ginabuhian. Okay? So, may mga panganggot kita. May mga panganggot ka mo. Ang ato na kaluwasan, kinanglan mag-obra din ka. Agod maluwas, tumanong, tagidang ka na ng kasibuan. Huwag magtuo man kita. Diba? Magtuo ka, pasuman sa kasibuan. Yalo, daw ka lumot-lumot, is pagkatian lang nila nga stand. Pero ako nagaling ang purpose ni Jesus Christ kung nagaling sa amin ay para ang pag-ichipin na kailangan akong matulog, kailangan ang amay na pagkakapit tayo sa Jesus Christ. Kaya ang amay na righteous sa balang at the same time, like, very pure naman, ang creator. So, ang logika, ang taga na hindi pure, hindi ka sa kasalanan, ang maganda ang law. But kay palangga, nagana isang akalaway, yung padalaya ang iya ang alam, give us a chance. Maparaw ka sa akin. Salamat. Very good. Nanya. So, kung nagtumana sa kasuhan, daw ara isa mo yan nga, kaya naman, iya, kung nanito sa pagkakang mapapagkata ng bili, ba? Ito yung tinumanan, iya. Pero kung ang imo ya sa grasya, sa Ginoo, there is humbleness within. May humbleness na. So, sa Domingo, i-take up natin ang mga specific na mga hinihagon sa kasuhan. No? Ay, para nga ma-identify natin, ay ito mas tayo na ikasuhan. Kaya sa Biblia, where there is law, kundi in mga kasuhan, ara ang sala na kaya ang kasuhan, ang mula sa gatudlo sa ako, sala na. Pero, sa grasya sa Ginoo, by grace, ang ato nga kaluwasan, why nagdasang dapat ipabugan? Because grasya sa Ginoo, there is humbleness within our hearts. So, salamat ay tulog na sa mga contribution. So, next Sunday, kami agad, kapag nakamuna lang ko, yung gawin atin ko. Nakatakot kita sa Pangulo. Father God, thank you today kami na magpamilin sa iyong grasya. Agod na maging humble kami sa iyong tuganan. Kaya kami magtindog sa pagdalong, sa pagtuman, at sa paghatag sa hiling sa pagtuman sa kasubuan because human as we are, we are a time receiving the proud of Ganit. Today kami na magkabuhi, na magkaalam, at may foundation sa pagtuo. Pinaagi sa grasya in Jesus' name. Sige, so, dahil salamat sa Diyos, dahil sa mga kapugod. And at the same time, pinakalipay natin ang lahat, Kristo, sa sa inyo sa Diyos. Pero sa mga kapugod, patayin niyo yung mga kapugod. So, pinanawag na Diyos,
second Sunday sa Bola sa April. And we're so glad na sa gihapon, mga pataan kita sa pagkilipon that we are free to worship the Lord and makakatalas kita sa ginawa ko sa Ginoo sa pagsa sa atin. Sa kapusan, pinakalipay na ito ako pinagyaw na kailangan sa ating kabuhi. Same time, fellowship, again, kasi sa Ginoo mo sa gihapon. So, talagang pagkayaw pagpalitin natin. Sa mga utunan at mga labuan sa gihapon na nagkabalaya sa pag-isa sa live stream. At the same time, nagka-follow sa worship service through live. So, pinakalipay natin sa gihapon. Ang plano sa Ginoo ang handog na may nasuwako. So, hindi ang kapulisan ng pagkakamay sa Diyos dinadayan din natin. As well as sa Santiago, so dalawa ginawa sa tapos na dito itong kahapon. So, teachers na po sa Young Evangelist Fellowship. So, it was a great kalipay sa gihapon ng mga most of the lectures for that activity. So, sa nagapagkari sa gihapon, kinatambyaw ko sa sa mga sa gihapon para sa sinigyan niya dito. Sa kapupusan mga dayaw kita sa gihapon sa Inuhatan. Since this is the day that the Lord has made, He says, we will rejoice all together. So, indeed, hindi tayo nila.
For our hymn of praise, let us sing Crown King with Many Crowns, hymn number 234, all verses. Crown King with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Verse 2. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, which moons yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends his wandering eye at mystery so bright. Verse 3. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those he came to save. His glories now we see, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives not and may die. Last verse. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through him came from yonder glorious throne. To thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. You are worthy, O God, our praises. You are worthy, of our worship. There is only our here together with you. Declaring, Lord, that you are the God of our lives, and seeking, Father, for your own presence. Declaring, Lord, that you are our God, in the beginning and the end, Lord. And as we come all together in your home, as we worship in spirit and in truth, we humble ourselves, O God, asking for your guidance, asking for your protection, asking for your wisdom, Father. And we keep on believing, dear Lord, that you are abundant in our lives, Father. You are the source of everything. Your greatness and your faithfulness is enough in our lives, Father, as we come and as we gather here together in hands with namin imo madinagan mo dihan sa salamat sa mga kapatid.
Ginabayang ang Ginoo ang iyong mga pagkadiyos sa pagsalamon ng mga handog Ginoo. Kag nagkakalipay kami ang mind of this day, is the day that the Lord has made. The reason we will rejoice and be glad, Father, in your name. And salamat, dear Lord, that you renewed our strength. You give us peace of mind, Father. Even a pure heart, dear Lord. Na ma-offer namin pinagkapupusan na pagpuli sa iyong presensya. As you have said, as living sacrifice, which is holy and blessing. Na dapat magkabuhin kami Ginoo ayon sa iyong pangungod ng plano sa mga tinawag mo, sa mga linuwas mo Ginoo sa kanya kami punta. As you have said, kung hindi kilala ka naman, yung ibanhaw, ikaw, ikan sa mga minatay, bagit kasubok kami Ginoo. Kakamuhin naman matutuan naman Ginoo kung paano magpaithalog sa iyong mga pamamalaho. As you have said Ginoo, let our mind set on things above. Our hearts also set on things which is heavenward. The reason nagapadayon kami ang may sa paithalog sa iyong mga pamamalaho. The reason we bring back all the praises, all the glory tungkol sa iyong Ginoo. Handog sa kasilag sa Ginoo. To set our mind on things which is in your own perspective, Ginoo. And believing, Lord, nga, panayon ikaw na nag-tihon sa dagsanaman ka mga kabuti. Panayon ikaw na nag-aalag sa amon si kahigayunan na maging mainalamod kami Ginoo sa pagtipon sa dagsanaman ka mga kabuti. Dahil sa pagtuo naman ng paglaong sa iyo. Pasalamat po, O God, ko sa gihapon may kahiwayan kami to express sa mga butang ng mga manamit Ginoo. Kasi pag ikaw sa mga butang ay hindi mo luya para sa amin. Ang amon lamang Ginoo ang kapaitanong kami sa gihapon sa iyo at kinutuyo ang handog Ginoo. And allow your Holy Spirit na mag-guide sa amin Ginoo. Magatundo sa gihapon sa mga butang ng mga maayo o mga manamit Ginoo. Which is ayon Ginoo sa tagsanin mo ka mga katuyuan sa tagsan namin ka mga kaboy. As your church, dear Lord, may di matunduan naman Ginoo ang amon kabuhi to live in humanity. To live, which is makita ng kalipay. Makita ng paghidahin sa tagsan Ginoo. Even makitaan ang kabuhi na kapadayon nga nagamatutok Ginoo, dugtog sa palaabuton kaya mo binahandog ang ginalauman sa tagsanawan ka mga kabuhi. Kag maging huwan sa gihapon ang tagsanawan ka mga kaugaling ng Ginoo, sa imo maminatunon nga pagpakamaayo Ginoo. One prayer that would you to bless this church, bless your congregation, bless all the officers, bless all the auxiliary organizations. And allow your Holy Spirit, Ginoo, na mag-comfort sa amon, na mag-agiyang Ginoo, sa tanan niyang nilion Ginoo. Even we bind them every strongholds. Hindi man namin ang mga konsepto sa tagsalaman ng mga pangunahon. That in the mighty name of Jesus, may it be, dear Lord, that your power and your presence will continue to mold us, Ginoo. Nga makitaan ang kabuhin naman, Ginoo. Nagamabinungahon ka, nagamainuswamon, Ginoo. Padulong sa espirituhanon nga aspeto sa pagpangabuhi nga luyag Ginoo para sa isang Ginoo sa amon. May it be, dear Lord, mo sa gihapon, gagamiton ang kansa ka mga hiyas. Even these gifts we have, Father in heaven, nakita naman sa imo, kagibindisyon na gihapon mo, Diyos. Mabuligan imo ang kansa ka mga kaluya naman, nga maging kusog ikaw naman sa tanan tinipon, Ginoo. Sa tingod si kaluyahon, padayon ikaw Ginoo nga magalumpay sa tagsa naman ka mga kabuhi. Strengthen us, O God, according to your will and love. May your guidance and faith, Lord,
Continue nga maghatag Ginoo sa amo sing pinasay nga kabuhi. Inig ba inulungon nga kinaiya Ginoo. Kag matugutan sa gihapon Ginoo, despite sa mga pagpagkanya sa kalibutan, makita namon Ginoo nga ginauna namon ang mga butang nga makahatag kanayawan Ginoo sa imo. Guide us, O God, with the Holy Spirit, sa tanan niya tinikot Ginoo, leading and living Ginoo sa Ginoo, balaan ang nakapuhi. Kag luyag Ginoo Ginoo para sa amon. Salamat, nga nakita namon Ginoo for past years, up to the present Ginoo. Ikaw ang naging Diyos namon, nga bugana sa pagpahanong ng Ginoo, sa mga maayo, ang mga mensahe, kag nagakaigong Ginoo nga kabuhi, nga luyag Ginoo para sa amon, nga matimunan namon si Ginoo. Ang amon na kabuhi Ginoo, leading itong Spirit of God. Ganito doon kami amay, as we abide in your presence this day. May the word that uttered from your servant, nga maging isa kanako nga pagpangalan sa dagsa namon ka mga kabuhi, kag mga puyo sa dagsa namon ka mga tinupusoon, kag magamit namon Ginoo bilang pinasahi nga kabuhi nga luyag nimo para sa isa-isa. Salamat nga nakita namon Ginoo pinasahi ka nga Dios sa tanan nga Dios nga nakilala namon. Gamhanan ka nga Dios sa kabuusan nga Dios nga ginakilala namon. Tungganon ka kag imo himaya nga kapadayon sa tanan nga Ginoo. Salamat that you will continue to preserve sa amon mga kabuhi, even those lambos namon nga layo sa amon. We extend blessing upon blessing to each one of us. Even mga members Ginoo, hindi naman kaupo this day, we live up their lives, Father in heaven, sa iyong presensya Ginoo. Continue nga ikaw magabindisyon sa kabuusan, nga makaanak-anin mo nga nagpapaitanon dito sa iyong pag-ulaw, sa pag-alagad, kag sa pagserbisyo o pagsimba Ginoo. Continue nga ikaw nga magabindisyon, even sa among design. May your will be done sa tanan ng tinikot Ginoo. May the presence and the fullness of joy continue Ginoo nga maghahatag sa amon sing kaligunan sa dagsa namon ka mga kabuhi. Pakamayuha ang kabuusan sa silingan ng Ginoo. Ikawin namon ining balaan nga tinikon, balaan nga inuras, tungod ikaw ang amon ginaalagan. Pasalamat Ginoo, nga padayon ikaw nga nagapahanumdum sing tinog sa amon Ginoo. Nga unahon ka namon sa tanan nga tinikon. Kag kamatukuran nga luyag nimo Ginoo, magpangibabaw sa dagsa namon ka mga kabuhi. Kag imo handog Ginoo magplano matuman sa pagpaitalan namon sa imo Ginoo. Sa liwan, dayaw ka namon, we humble ourselves sa imo atubangan, kag continue Ginoo nga gabita kami. Kay kamagabindisyon sa kabuhi namon Ginoo. Kag tuguti nga sa ginhampon, mabubus namon ang among pagsalig sa imo sa kanagabalayan kami sa siningan nito tungkol sa paraan nito. This is our prayer, O God, with thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
So, once again, good morning. So, good morning. So, nalipay kita no that the Lord continues sa pagpahay sa atin sa pag-ibig mga kaayos sa mga pabuhi. And this day, balik kita sa kiyaman asin kapugusan na magpapamayan niya para kita na kilala sa iya. So, tungkol sa iya, ugat na regalo sa pagsahat ng mga pabuhi. We are free sa paghimo sa pabubuti sa Diyos ko. Nagamanang pasalamatan natin ya mga tumulong para ng Diyos na nagapahanong doon sa atin. So, marami na ako nga nagpasalamat sa iyong bugana niya hanggang sa pagsasaan. And this day, before kumaga basa sa atong teksto, so ginabi-abi natin ulit, no? Ang mama ni GL, si Dagdagan St. John. So, siya kapasa natin this day. So, nasa kamukusan na, yung tatag sa Ginoo sa atin, yung kapuhi niya sa pagsasaan. So, and our text this day, if we have Bible with us, sa pagbukas ni the book of Colossians, hari kita sa chapter 3. Colossians chapter 3, and our text is verse 1 to 4. So, basa naman sa inay version, kag palipagatin pagkama sa palataga tawag sa Colossians. Colossians chapter 3, down sa verse 1 to 4, na nag-asring po sa Ginoo. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Verse 4, then when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So may the good Lord bless us as we read these words today niya. So in a world full of distractions and shifting values, so pagkapanagabaguan kung nga makinaya sa tao nga sa kalibutan bala nga daw niya itong mapaktan ma-expresapan ang Diyos mismo nagapahanugdog sa aton bilang mga katawhan niya, that He says we need to adopt a heavenly mindsets. Balikas din sa mga Ginoo, set your mind on things above. Kag mismo ang Ginoo nagapahanugdog din sa tagsa sa aton that we need to adopt a heavenly mindset. The word heavenly mindset means God's divine perspective. Ang balaan doon nga katuyuan sa Ginoo, we mention in the Bible, kag amo ining ginatawag kamatuoran, the truth, His purpose, and eternal plan. So, manig His divine perspective, yung ginamention sa mga Ginoo, and we encourage to align our thoughts, our values, and also our actions with His truth, purpose, and eternal plan. And because of this, because of His divine perspective, the Bible teaches us sa ibang nababutan na nagusting ang mensahe. Sining diri sa po sa Ginoo, the Bible teaches us that we must remember our own identity in Christ. Sa piyag sa balin-balhin niya, sitwasyon sa kalibutan, kita na no? Last nga raidya ang natabo, ang Myanmar, di ba no? Lidog sila, di ba? Mabalihan na doon sa iba na puso, nagakira. Kita diriya, ginano ganit? Gintuplag sa kanlapon, di ba? Kaya kung isa ginatuplag nila sa tag sa kakinaiyasin. Tao. Kaya na sa nga, pagbukat ni Mrs., siling sa post, hindi naging masaligan ang eskwelahan. Kaya man, may duwa naman kabata nga, ginbuno. So,
in fact, sa sila lang awabot na, kung tulong ko na ito, ako na kasi sa mga Ginoo, we Christian are encouraged na dapat, hanto mo na ito, ining balaanon nga mga tinutulong sa Ginoo, His divine perspective. Agad ba mo na ito? Ako na that this morning, una, nasilingin siya, that we must remember our own identity in Christ. Sino ikaw sa atubangan ni Kristo? Sino ikaw sa panulong sa Diyos? Hamba sa pasagin sa Ginoo sa iligay doon, he mentioned, gani kung ginakilala ninyo, nga ginakabuhin, nga ginbanaw kamo, kaupod kay Kristo. The term nga ginambal sila sa sa Ginoo, ang mga sige, sino ako sa atubangan sa Diyos? Sino ikaw? Sino kita? Kahit kung kilala natin, yung ginbanaw si Kristo, kaupod sa aton, habang sa sa Diyos, you must prove it to yourself. You must prove it to yourself. In what way? In your actions, in your deeds, even in your living sa papangabuhi. Patulungan na doon, ang tinutuyo, kaging banaw si Kristo, at kung kapahanong tumon kita, nga ano? May bako kita nga kabuhi sa atubangan sa Diyos. Once you receive Jesus Christ also as your personal Savior, kag nagatuo ka, naging banaw siya, gikan sa mga minatay, amon siningon, ang kabuhi mo, ginbanaw man, gikan sa idalong sa ano? Sala. Sa pagkumanaw sing sala. Ang mga nagsisabot sa Ginoo, sino kita sa atubangan sa Ginoo? Our own identity. Bala nagpabiling kita sa presensya sa Diyos o kung sa presensya sa kalibutan. We need to prove it. We need to prove sa dagsa na nung kabakaugalingon, especially in these days. Kung ginbanaw ka mo kaupod kay Kristo. Not only to prove it, but to show it also. Through your life. Ang mga sa Diyos, we need to follow Him with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Ang mga si Pablo, niya, in the book of, I think, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, di ba? Even Galatians 5:20, di ba? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabaga pa, hindi na siya nagkapanagaya sa kanyang kabuhi. In the book of Corinthians, he mentioned, don't you know that you yourselves are God's temple? And the Spirit of God lives in you. Because your life is a temple of the Holy Spirit. Amo na that we need to make Jesus as our top priority sa ating na pagpangabuhi. Sino ikaw sa atubangan sa Diyos? Ako ang tao nga naghahandog sa kabubuton sa Ginoo. Sila ni Pablo. And we encourage sila sa sa Diyos nga handog taman ang handog sa Ginoo mismo sa kagsanaton ka mga kaugalingon. Habang sa sa Ginoo, you've been raised spiritually. That means your life, source, and direction have changed. Sabaga pa, life source. Sa tulong ko na ang source ng kabuhay natin, hindi sa tutan mo nga manggan. The great source sa ating nakabuhay, ang Diyos. Diba? And our direction, sa mga pa, hindi padulong sa kalibutan, kundi padulong sa langit nun. Ako na tinahandog sa Ginoo through His church. Diba? We are set free. Hamba sa kanta sa choir. This is the gift of God. Kag hilway kita sa pagtanaw sinang mamamutang, kag handog mo na doon, nga magka-grow kita, since we raise spiritually, we need to grow spiritually also. Our direction has changed. Ang mga sa Jesus Christ nag-mention, di ba? Enter to narrow gate. Di ba? Enter to narrow gate. Kaya man, sa best na kabudlayan, later on, ano ang imo handog?
makaangkol ka si kalipayan sa atong mga kabuhi. That means your life source and direction have changed. Amo ni sa Ginoo, our focus is not on earthly things, but on eternal things. Amo ni sa Biblia, set your mind on things above. A simple verse nga ginhambal ni Pablo in this chapter, but have a greater impact sa tagsa natin ka mga kabuhi, nga mga tumuluo. Kapasa ni kita, he said, set your mind on things above. Sa mga pa, ang gusto sa Ginoo, may isa na kita nga pananawon, diretso sa Ginoo, hindi sa mga butang sa palibot. Kaya man, kung tulong ko na doon, ang bangkad sa kalibutan, hindi ikaw kanimano, maayawan. Kaya man, every year, ang bangkad sa kalibutan, naganamit nga naganamit. Sa piyas, ang bangkad sa kalibutan naganamit, tulong mo ta, inang inhalinan sa mga banggad ng mga manami. Amo ang Diyos. Sa atong mga kawalingon, set your mind on things above not on earthly things. We need to focus on eternal treasure rather than earthly treasure. We need to strive to gain things that will last instead of temporary things. Diba? Ang balik Kristo, sa aton, sa parable, sligra, we need to invest sa Banggad, hindi maupot sa tuktok, kag sapat-sapat, gasarang makakawan. We need to invest spiritually. Kaya naman, sa pilang adlaw, pagkatilawan kita sa Ginoo, paagi sa aton binuhatan. Paagi sa aton hinibuhan. Paagi sa mga butang ng mga maayo. Hindi kita pagkata tilawan sa Ginoo kung ano kadamo ang manggat mo, di ba? Kung ano kadamo ang salakyan mo. Hindi din pagsagising sa Ginoo isipon kung ano ang mga kadamo sa napundar mo. Kung ano ikaw kagwapa. Ang ginatawa sa Ginoo, ang kagwapahon sa ibutangin pusuon kag mga binuhatan ng mga maayo. Kung binuwas ikaw, amo na ang resulta nga nagahimo ka sa mga maayo. And we need to strive to gain things that will last instead of temporary things. Sinisabot sa Ginoo, set your heart on things above where Christ is seated at the right hand of God. A heavenly identity shapes earthly priorities. Dumduman ninyo dumduman nyo din. A heavenly identity shapes earthly priorities. Amo na kung ang aton identity aran sa sa langit noon nga mga handong diri sa kalibutan nagakabuhin ikaw nga langit noon. If you shape your identity here on earth, sa baga pa, subong pa lang, kalibutanon man ang inyong kabuhi. Kaya hindi mo malambot ang langit mo niya kabuhi. Ako na mas masilo, a heavenly identity shapes your personal identity here on earth. Habang sa puso Ginoo sa aton, we don't live for victory. Instead, we live from victory. Saka na? It says, we don't live for victory. Wala kita yan nagkakabuhin para sa kadalakan. Instead, nagkakabuhin kita tungkol sa kadalakan. We don't live for victory. We live from victory. Pag-autan. Tungkol si Kristo naging kadalakan sa kabuhin mo. Nakakampag daog aran kay Kristo. Abang sa ni Pablo, He is enough sa kabuhin niya. Let your identity in Christ lead you in the way. Sa talagang Pilipinon. Yang ang resulta pala, yang kabuhin naton, bakit
maging mabinumahon. That you have a meaningful life, a joyful life, a productive, even successful, even victorious na kabuhi. Sa talaan ka sa niya kalimutan. Kaya man, kung tulong ko na doon, sa pinakadlaw, kung natulog kita sa langit, hindi ka na yung makabalo sa Ginoo. Hindi sa langit, hindi ko kasama, ayaw ko nakapalangit ka. Hindi niya ginuwag sa sila. Ang balo kaya sa Ginoo, tanawan niya ito ang atong ngalan sa lido sa kabuhi, ay muwan, ari mo kabuhi diri. Ay muwalan, kaya man, dito sa duta, naghimo ka na sa mga buta ka mga maayo, inig langit doon, kahandog inhigong imo. Kaya akong tinutuyo, gintuman. And that's the reality. Yung ginahamas sa po sa Ginoo sa anon, sa talan natin niyon, as we have opportunity, let your identity in Christ lead you in the way na makahatag sa kaayuhan sa kanisaratan ka mga kaumanin. So remember your identity in Christ, as the Bible says. Ikalawa, sinigiri, we need to seek what's above. Panginoon, kung ano ang handog sa Ginoo sa tagsaratan ka mga kaumanin. Sinisa mo sa Diyos, seek the things that are above where Christ is. The word seek diri is active. This is not a passive. Nga masaligan doon pala sa pagpangabuhin natin. Seek means active. This is not passive. Kaya man ang term active, sa tala niya tinion, you get involved sa ano? Sa pag-alagad sa Diyos. The word passive, inablang kung saan unang ikaya, ang term pala, kung saan unang imo, madugduman ang pag-alagad. Kung sa tikod lang nga may kalipay ka, mag-alagad ka. Kung sa tikod lang niya nga gusto mo lang, dira ka lang niya mag-alagad sa Ginoo. The word seek, it mentioned that this word is active and we need to get involved every day sa ministry na ginhatag sa Diyos sa iyo. As long na may kabuhi ka, you must get involved. Sa pagkapamalang sinidiri, sa tanan niya tinion, hindi na paghatagan sa tinion nga ang inang isa ka minuto gamiton sa yawa ang atong kabuhi. Sa malipot na pag-iisip. So, seek what is above, as the Bible says. We need to get involved. Kagang katuto sa Diyos, yung ginapakita, ipanumbalik naman ang katuto natin sa iya. Our lives should be intentionally pointed towards heaven's values, justice, grace, truth, and humanity. Ang ining mga ginmention na ko sa inyo, it is found in the Bible. Nga sining diri sa Ginoo, we should do it intentionally. Hindi niya ang term ng ginmention diri, optional. We should do it intentionally. Ang ining mga kinaiya nga ginahanap sa Ginoo, ining heaven's values, justice, grace, truth, and humanity. Kaya kung isa pang optional ang ato na pagkatao, actually, sa bagapati, sikan option mo na ang Ginoo sa kabuhi. Diba? Something nga, gusto mo kung ginapilit mo na lang kaugalingon mo. Kagamo na, katulong ko na doon, kung ang kabuhi na doon, ginahin mo na doon, handog sa Ginoo, the heaven's values, justice, grace, truth, and humanity, sa mga paakabuhin mo, ang iyong perspective, tigtugin sa handog sa Ginoo sa iyong mga kaugalingon. As the Bible says, Christ is seated at the right hand of God. Because He has power, He has authority, He has wisdom, He is supreme, He is worthy of honor and praise. He has seated at the right hand of God. Are we specific things that Christ wants for our lives? Tulong ko na ito, ano ba ang mga butang? Yung gusto sa Ginoo para sa imo at para sa akin. Third, we mentioned here, the Bible teaches us that we need to seek. We need to set our minds on eternal things. Because He says, set your mind on things above. Not just our action, but also our thoughts also. Diba? Importante na samtang nagahimo ka, dito sa kalibutan, you must get involved also sa imong pamuna-muna.
Kaya man, maayo gid nga nag-uugdanay ining duwa. Di ba? It says, we must set our mind on things above. Kaya man, ang atong panguna-una, nagatagsig din alam sa aton, ang atong binuhatan, nag-work out sa paghimo sa mga bukan. Yan ginaluyag sa Diyos para sa atin. We need to get involved bahin sa mga bukan sa nagsanang ng mga organismo. Not just our action, but also our thoughts. It says, earthly things fade. God's truth endures. Amo niya, we need to set your mind on things above. Kaya man, ang tanan nga manggad sa sininga kalibutan, anong term diri? Magakawala. Everything is temporary. But God's truth endures forever. As he mentioned, heaven and earth will pass away, but my words will still remain. And that word is Jesus Himself. Aba na nga bilang daw, masunog man ang kalibutan, ito ko naman, pinamat-amat na gibang sunog. Di ba? Baga para kahapon, nagpilos yung mga bata, kung wala ka sa electric pan, masagan mo, doon inasirapan ka. Dapat ito, imuhangin mo lawas sa electric pan. So this coming summer, kung kita na nga, as we can see, sumuguro, dapat siya ganyan naman ang kapaan mo. Diba? Kagabo lang realidad, may pinapakita sa Ginoo that this world is temporary. Kasi ang sa Revelation, He will make a new heaven and new earth. Amo na, Jesus nag-mention din, heaven and earth will pass away, but my words will still remain. Ang promesa sa Ginoo na kapanalan, that His word will endure tungkol sa panaabuton. Set your mind on things above. Habas mo sa Ginoo, sa aton, focus on eternal perspective so that our life will live spiritually minded. Where your mind wills, your life will follow, as the Bible says. Habas mo sa Ginoo sa aton, we need to train our mind to be mindful, especially in prayer, in scripture reading, also in faithfulness. Because your mindsets shape your reality. Kung ano ang imong pangunahuna, amo man ako kayo sa imong ginakabuhi. Dapat na lang. Di ba? Kung ano ang imong pangunahuna, kung kayo isa, ilang pangunahuna imo, ginahimong manimo. Kumbaga nga, dapat busgon ka atong pangunahuna, sining langit doon, agon ang kabuhin mo din sa kalibutan, magahimo man sang langit doon. Namamot ka. Kaya man kung higkop ang unahuna ko, sa bagapa ang imo, ginahimo, higkop man. Balance nila. So, lalo tuman pala, sa una, hindi sa may balance pala, ito na video si Pastor Abraham Pinida. Ikuha ito man yung istorya. Abala sa mga membro. Sige nga, ano ba dito panawag nyo sa tae wala sa karbaw malawa na? Sa tae wala na daw horbaki? Sige nga, tae karbaw. Sige nga, kita ka mo na yan daw tae wala na daw sa rapina, yung galing ka ano na? Kandi. Yan, doon ako sa rapina, yung galing ka ano na? Kabayo. Di pa man ko dyan, membro. Biblically. Yan, ikapilang ituga ang tao. Wala sila kasawan. Namuna sa niya, bigay ko tayo. so that is part ng ano. So, never mind na ano. So, gusto ko lang ipakataw. Ang mga isa ka bagay pala nga, if our mind is spiritually minded, ang kabuhiti mo, na hindi kaayon. And we need to set our mind on things above. Well, so, ikapan, the Bible teaches us, as the scripture says, know your life is hidden in Christ. Iban mo na ito, ang atong kabuhi is secure na sa presensya sa Ginoo. Verse 3, your life is hidden with Christ in God. So the word hidden means secure, protected, even defined by Christ.
Ako din nga, kung tulong ko na ito, he mentioned diri, sa verse 3 ko na ako basahon, nag-aparang naman. It says, verse 3, "For you died, and your life is now hidden with Christ in God." Ang significance pala sa tinatawag baptism, ito every year, we want, pag gusto nyo mag-baptize, allow me to share sa inyo. The significance of baptism is death, burial, and resurrection. Sa baga pa, amo ning na-experience ni Kristo Jesus, napatay siya, ginubog siya, kasi ikatatlong adlaw, ginbanhaw siya. And the significance of baptism, na ginapractice na doon bilang mga tumuluo sa Diyos, sa baga pa, ginanong ka sa tubig, that is part of death. Pag ano nimo, burial. Di ba? Sa pagbutwang nimo, sa baga pa, ang salat na bilhin na dito, you died, you are resurrected. Amo na siya ina-mention sa Ginoo. And that is the symbol of baptism sa nagsalamat ng mga kamuhi. Death, burial, and resurrection. Kaya amo ng realidad, yung kung di-baptize na ikaw, it should be, ang imudaan niyang abuhi, kag pang ginawi, na upod na ito sa paglubog sa tubig. Pagbutwa sa imo, bago ka na ang inuya. And you must live a new life. And that is the significance of baptism sa nagsalamat ng mga kamuhi. Although masalihan na hindi mo kaluwas sa baptism, but the truth, nga ang ginatawang baptism, nagatulong sa atin sa paghimo sa madayon na kaluwasan. So, habang sa puso Ginoo, because know that life is hidden in Christ. Ano mo yung kita din doon? God says and knows our own destiny. Kapag ano sa Ginoo, naamalan niya. Kapag kita rin natin, if we are hidden in Christ, sa bagapan ang pagkinain sa Diyos, kagang iya presensya, nagapalingkod sa tagsa naton kapag kilala sa iya. Amo na, Psalm 16, verse 11, "In the presence of God, there is fullness of joy. In His right hand," habang sa pusgina, there is what we call eternal treasure. Ang promesa ng Ginoo may kaayuhan ng kalalagaan. And lastly, verse 4, "Live in light of His return." Ako na ginawa sa Ginoo. Verse 4, "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Diba? Pagkat natin natin, this is the second coming of Christ. Yang kung ang kaboy natin, araw kay Kristo, nagkaroon sa pagpanumbalik niya, patbukid, nga kadayawan na masalag sa natin ng mga kaboy. Kung gani, kung walang pa si Kristo na baton, it says, believe in me, kabani, tuuhi siya. Siya ang dalan, siya ang kabatuuran ng kabuhi. Ang kamatayon, mag-aabot sa tagsaraton ka mga kaugalingon. But if you receive Christ as your personal Savior, hambang niya, He give them eternal life sa tagbato nilang tubo sa iyo. Ang ato naging is, kilalaon siya, kagtuuan siya naton, kag magkabuhin kita. Batuno siya nato sa aton, kag ipapuyod siya nato sa aton mga tanipusupan. He give them a right to become children of God as Ephesians in the way of Christians. Kag amo ng Bisaya, nagapanumdum gid sa aton nga ang kamatayon mag-aabot, pero ang bugana ng regalo sa Dios sa yadtong nagatuo, nagakilala sa iya nga ang Dios naghatag sa kabuhi, may kasiguraduhan kita. Kag ang kaluwasan ginama na niya. Sa baga pa, ginahulat niya ang tagsa ng kaugalingon, mga utod. So, life is already secured sa ni Pablo through His plan. Amo na nga sa niya ang kadayawan aral sa Dios. He mentioned, our future is secure, not because of our performance, but because of our position in Him. Amo na sana abutan. May mga konsepto ko kaisa nga ginawan pala nga ang kaluwasan kung isa patulang. May alam konsepto, pag kinaalam nga ako sila yung tulong kaliputan.
Kung maghimo ka sa malaki, madunang ang kaluwasan mo. That is good works. Pero kita ya, once you are saved forever. O galing, ang konsekwensya, agubon mo lang. Amo na ang ginatuto sa puno sa Ginoo. The consequences are ang kaluwasan, once you are saved forever. As the Bible says. Kung ang imo yung kaluwasan, napagkit sa good works, kaya mo nang gusto nga masayang mo, ang kaluwasan, gawang bawi. Sa bagapan, kung maghihimo ka sa kalainan, matulang kaluwasan. No, that's not the truth. Hindi ginapasa po sa Ginoo. Once ang Diyos maghatag sa kaluwasan sa imo, bisan sinpo ka pa, kung ano pa kahiko sa kabuhi mo, ang Ginoo yan, magaluwas sa imo. Kita ninyo, ang kawatan. On that day, nga magalansang na sila, ang basa kawatan sa Ginoo, Lord, remember me when you are in paradise. Ang basa Ginoo, today, iaman mo ang talangan para sa iyo. Amo na, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us for all unrighteousness we done sa iyang presensya. Amo na kaalwan ng Ginoo, padayon. Nga nagapanog doon sa aton. Because of this position, inihatag sa Ginoo sa aton, mga utod. And lastly, habang diri ay, eternal hope strengthen us to keep on believing and persevering. Amo ni saya ang eternal hope. Amo na nga, ang tao, binatuduan kitiya, padayon nga maging Manila umon sa piyak sa mga umon lang sa siningang kalibutan. Tungod ang Diyos na tawad, padayon, nga nag-alaman sa aton, nagabuli, nahanungod sa iyang mensahe. Amo na nga, sa Ginoo, kung ang aton konsepto, pag-una-una at naging pusuon, ari diri ang aton kinaalam, hindi sa kalibutan, walang kita kapertihan. Kaya man, hindi nga mensahe nagatudlo sa kadalakan, padulong sa langabuton, tugtog sa palaabuton. And this is the message na ginaipasasapo sa Ginoo, that we need to make God's perspective last sa atong mga kabuhi. So, salamat sa siyang mensahe at palagi kita ng mga panumpanin singtigong sa sinigin niya at naulog sa palaabuton. Naginalakuman sa Diyos sa atin. So, magkakuha kita sa tonight's produce and offering. Pinapakabay ko lang si Ringo, si Killer kay Julie. Pag-ito kita, mga doxology. Sa imo ang kapugusan ng kalayawan na pagpasalamat o Diyos. Buwasan imo ba dinala mo niya sa tagsarap ng mga kabuhi, tungkol sa imo kapaganahan ng iyong experience sa talang dilimon, tungkol sa imo mga pagka-Diyos na wala kakulangan sa tagsarap ng mga kabulimon, na padayon na nag-aaman sa tagsarap ng langit Ginoo, sa pag-himuno at pag-muling Ginoo sa gihapon, nga ang tagsa ng mga kawanin mo Ginoo, sarap makahatag sa gihapon Ginoo, sa
kalipay ug galayawan nimo sa imo. Kabay nga paagis ning sining mga bugay nga sa gihapon ng Dios. Nagkikan sa imo, among ginakalipay din kami na manumpaling ang Ginoo kay pagpasalamat din buwas ang imo kaaluan kag madala og Panginoon namin. Additionally, ang tag sa mga kapatiran, panumbalik sinigit sa pagkaging puso ng pulo sa kalipay, kang handog dito sa paghatag. Kabay nga sa gihapon ng Dios, makit-an nga makabulit ini Ginoo sa pagpasaka sa imong ginharian kag sa imong Ginoo handog sa tagsag sa Ginoo for this Wednesday nga sa amon Ginoo. Salamat Ginoo sa kabubusan kag kinadayaw ka namon in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So this day, April 13, kaya kita celebrate. So, before sila, mag-pray sa ila. So, si Mercy, si Deta, si Edith, and Justine. So, April 13 to 19, so si Edith ang bigaro amin. Sige, so we will sing happy birthday. Even though alas na Mercy. Sige, nila sing happy birthday. So padayon kami o Diyos nga nagakalipay sa imong pagpa-experiensya sa imong bugana nga handog Ginoo sa katagsa. And this day Ginoo nagakalipay din kami for your faithfulness and goodness Ginoo. Dito na din naman ka si Mercy, but we thank you so much Lord nga padayon ka na sustain sa iya life. Upod siya panibalay karon Ginoo. Kabay ang pag-bendisyon, paglipay, right now Ginoo, we extend blessing upon blessing sa iyong life. Pag may leader naman yung continue to strengthen and give, ihatag Ginoo sa iyong isa sa iyong mga naging pusuan. Kabay nga sa giyapon ng Diyos, makitaan imobin nga pagpalangka, pagkipig, ang paglipay mo Diyos sa iya sa sinigit niya ng daw Ginoo. Padayon ikaw nga maghahatag sa iya si Dunga Musog, kag ang imuhan itong ginawara sa iya kabuhi. Ang pagtuo nga sa iya palito na Ginoo, kag pagkilala sa gihapon nga may Kristo siya sa iya kabuhi, kahanda sa pagpahayag, si kabuganaan sa iya kabuhi Ginoo. This coming 17, si Edith, si ganun sa kami ni Justine, nag-pray din kami Ginoo, may your favor and your will, Father, pati nyo nga mag-bulit man sa iya mga kabuhi, kapay nga sa sinang sa ilang kagawad na mag-aapot Ginoo, marami ka mag-apetisyon sa kami ni Edith, siguro sa kapatid just with Ginoo, ang imong presensya, ang imong handog, ang imong plano sa gihapon matuman, so sa imong kabugoton, kag tinutoy yung Ginoo. Kapaya kadalagan, ang kabuganaan, sinayin nila, Pawin naman that you will be to bless siya, physical na aspecto Ginoo, even spiritually Ginoo. Continue nga ikaw ginang mag-bulig sa ila, na sa gihapon, at pagtulian sa kabugusan mo maging sa imong Ginoo, tumating ang imong plano para sa kadalagan kami na nauman namin Ginoo sa Ginoo. Ganyan salamat o Diyos, kapadayon ikaw mga petisyon sa ilang mga kabuhi on that celebration sa ilang life Ginoo. This is our prayer, O God, with thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen. Liwat na yung sa tanan, in the absence sa atong chairman. May importante nga bagay, nagipilit siya na ipapalo sa atong tanan. That this coming Sundays, April 20, we are celebrating the so-called sunrise service. And in yung sunrise service, kinatapuan hindi sa tanan nga Kristohanon nga kasimbahanan. Pag nagatipon kita sa isa ka lugar.
to fellowship together and celebrating. At sa pagkanta, pagsimba, tingog that Christ is risen. Nabanhaw ang atong Ginoo. And He lives. Kaguhit siya. So, once a year, pangabayan nga akong presensya sa siling adlaw. Sa kamanahon, no, na kita mga bugtaw, alas 4:30, sa pagtipon, bukod sa mga kauturan sa pagtuo sa nagkalain-lain nga kay Kristiyanan. Ang wala ginantikon nga, we become a part of the universal church. Kaya ang bilog na kalibutan, nagatipon sini nagkita din sa Magalyon bahin sa universal church sa body of Christ. So, ginapangabay ang tanan nga magtipon kita dito sa football court, dito sa tubang sang high school. And sa common, nagiging mo naton, madala kita sa aton nga pamahaw or fellowship naton nga mga magkaon, like kakanin, with coffee, depende na sa ato, no? Pero balo na kasi natin. So, Pastor, na wala naman isa na buntang kung may arang kita na kanta, may participate. So, connection sa kinabagay is them. So, mayroon kita every church nga choir, represent. So, to be followed ang ilang program, binawal ko si Naliani. So, wala na nga as part sa aton niya, fellowship. So, wala kita din sa service sa church. Tapos sa ato sunrise, ang ato sunrise dito video together sa mga churches man. Kinang faith, kinitbay kita. Agay Pastor Dan, Pastor Reggie. Iba naman just confirm nila. So, ito naman kita kinitbay kita doon na mag-join man sa dito. So, kasi Pastor Lucky po speaker, ang aton lang is ma-join kita dito. Basta ng program for 30 sa aga. Tapos ang dito, wala na kita niya service sa church. So, dito na lang. So, ang aton mahimo, mag-join kita dito. Kaya tapos ng presentation ng kaya ang program, so wala pa kita si Niliani sa akon. So, actually, ako naman ang aton gagin, naging nila. Kaya kita every church choir. So, we will prepare for that. And, magkabugta lang kita early. So, 4:30 sa aga, matikog kita dito. So, whatever nga madalan ninyo mga sa inyong personal, yan, mga makahatag sa kaya sa akong fellowship dito, pwede dito yung madalan. Hilog niyo kita dito. So, ang possible dito ka-join, nag-confirm apat na church. So, may top pa sila ng mga churches, kung building sila. So, po sila. So, bahin sa sila nga butang, so bahin nila nga makakag sa amin sa ginapon kasi ang relasyon pala yung ginagawa sa ministry. So, hatag na mag-iingat tayo also sa mga kabataan. So, ari kita kahapon, may ari kita yung evangels. So, ang ilan nga mga reporting, yata natin hindi sa ila. To encourage sa iba na wala na kain. Isa pa, salamat galing sa mga nag-binuylog at nagpulit pa. In kind and cash nga. So, that is part of great things sa tuwaan sa Tino. Morning, Siriya Donan. Pag-apot, gali ang team sa ngamon na sa YEO is faithful in much. Pakita ang ngamon yung text sa Colossians 23 to 24. Colossians 3, 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ your Spirit. Nang dapat kasi nga, hindi sa tanan nga tion ng kinanglan ta at may kagalingon ka mag-serve na si tao. Kinanglan ta ito no ang faith nga dako sa iya kay hindi tanan nga tion nga kita lagin masunod ka Christ will do everything sa imo kag sa inyong ang na natin yung
sa tanan. Ang nilin-order na ako sa kong gamot ko ngayon. Ibigay sa may sa Tiaga. Ang example mo na yun. Gaan ko na nila sa mga papel na naman, tapos pinasulat na verse. Tapos dapat sa isang grupo may Bible. Tapos isipan ko nila 30 seconds, tapos dapat itao ko ng verse ng Buda. Isang Tiaga. Kag sa umabot, ay sa panampang pag ginamon ko may pataas sa isang marshmallow. Gatong bakula. Sa tiyan. Muna, mas namatan mo kayo na dahil gabon na ko. Thank you. Ayun mga kasalanan. So, ang amon na theme ko gagawin is faithful in little and faithful in much. And ang text is found in Colossians chapter 3, verse 23 to 24. So, sa damo-damo kong experience na YEO ng sa totoo na YEO participate in fully kay ako nang ginakulat na is ang message tapos mag-take ng notes kapag tuloy. So, maghapon is kay nahimo pa ko later maghapon. Then, nang nakipag-socialize ko sa mga ibang na young people sa ibang churches. So, it's really good experience and wala mo yung tunatungan. And also, nagpapasalamat ko galing sa mga nag-sponsors na dapat sa pamahaw, kag sa kanyaga, kag sa kape. Thank you. Sige. So, salamat po sa mga experience sa mga wata and exposure ba. So, another, may ko kung i-share ba sa inyo. So, alam mo sa naligan sa na nag-host ang church sa EYCM. So, si Don Carl, Torikaw po, nag-message kami sa akon. And the-message nag-send niya sa akon. Doon ko lang masawa sa tunga, good evening, Pastor Novi. Praise God. EYCM would like to invite your young people to join our summer youth camp this May 5 to 7 at Camp Hinoy, Bago City. So, ang registration is 50 pesos. 50 pesos ina, ang registration, dala na ang food for 3 days. Ang atong dalaw natin is Bible, pen, blanket, and drinking water. So, gusto ko lang i-mention sa atong church. Kaya at least makaano kita ba ako na ng mga decision natin. Kung at least for exposure pati sa mga bata. Kung pala gusto kita mag-join, kung ano pa kita natin may imo. So, kagabihan din send sa ako ng message he wants to join sa ilalim to. So, maka-meeting lang garo ang board bahit sini. Agod ko na namin man ang atong mga desisyonan. So, salamat kay Kaga ng iba.
ko, katayo ang agad yun yung Ginoo sa gihapon, among dayaw ikaw Ginoo sa among pag-usarapon niya. Panubalik sa gihapon Ginoo pulos nga kanayawan o Diyos. Nagipakita sa gihapon Ginoo nga ang kabuhi, nagatuman ka ba Ginoo ang Ginoo sa imong plano para sa kadalagaan kag kanayawan sa imong ngalan Ginoo. Sa pagkikong sa imong ginharian o Diyos. Kaya sa paghatag sa gihapon, nagkakaito na pagkilala Ginoo. Tungod ikaw ang among Diyos, ikaw ang among kabuhi, ikaw ang kabaturan, na ikaw palang utong Ginoo sa tanan ng Pilipinon sa among Ginoo. As we journey there, Lord, sa kalibutan, para ikaw Ginoo ang bendisyon sa amin. Sa pagwa sini, balian mo doon ang puan ng Ginoo, nagapanumbalik kami ng may kalipay ng Diyos sa imong bugana, nga patigugma, nga nagahatag sa amon si kabubusan, nga paglupay pagtitib, kag pag-iya Ginoo, nga makaangkot kami sa kadalagan Ginoo sa imong ngalan. Sa gihapon, tapos kami panumbalik mo sa imong grasya, agatutong Ginoo sa among mga kabuhi. Nga nagahatag sa amon sa special week, nga kinaalam pag-ubay, nga may mga pinadayonon kami Ginoo pagtuo sa imong Ginoo. Pagbahay mo Diyos, sa pagpakita mo sa Banal na Espiritu, nga naghatag sa amin si kinaan ng malagit noon, kakabuhi, na may kaiwan Ginoo mga angkon sa iyong gitlang mga ngalan. Hindi ka magpag-ampo ang pagpangamuyo. Amen. Amen. Ayaw talaga sa